ang kailangan, yung biyaya. Kailangan merong pupunta dito para bayaran ang ating kasalanan. Pero mahirap yon kasi yung pagpunta niya dito, yung pagbabayad niya ay kailangang magsakripisyo. Kailangang mamatay. Okay? So, at hindi rin pwede ang tao. Kasi tayo ay makasalanan. Kaya kailangan yung pupunta at magbabayad ay yung walang kasalanan, walang blemish. Okay? At yon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Na walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang ang walang kasalanan. Kaya sa pamamagitan ni Jesus Christ, siya ay naging tao at naghirap, namatay dahil sa ating kasalanan, at sa umagitan ng kanyang kamatayan, ang ating kasalanan ay nabayaran. Okay? So, in that way, yung kanyang pagkabanal at ang kanyang pag-ibig ay hindi na-violate. Okay? So, that is grace. So, yon ang pinakamalaking biyaya, the greatest gift na natanggap natin. Kasi, kaligtasan yon. Kaligtasan. Okay? So, ulitin ko, the basis of our salvation is grace. Okay? And that grace is no other else than Jesus Christ. Now, we talk about how to receive grace. Paano natin matanggap yung biyaya. At Pastor, merong yatang nagti-TV. Meron ba? Oo, parang... Okay. Okay, so i-mute muna. Kung meron tayong TV, i-mute muna natin. Okay. Ayan. So, na-discuss din natin yung 5 steps of salvation. Ano yung 5 steps of salvation? Una? Teka, papatayin ko yung TV. Ayan, wala na. Okay. So, first, ano yung first? First step. Yeah, first step of salvation. Pwede na ako. Sige, ano yung first step of salvation? Faith. Faith. Pero yung pagkalima, yung 5 steps of salvation, ang una, yung hearing. hearing. Pakikinig muna. Makinig muna tayo, ng gospel. And then pagkatapos na makinig, ano yung mangyayari? Ayun na, yung faith. Faith. Okay, hindi fake, faith. Hindi fake. Then ikatlo, pag meron na tayong faith, repentance. Very good. And then, confession. And then after that, yan na si baptism. Nandyan na yung baptism. Okay, ngayon, gusto ko kasi isa-isahin natin. Pero umpisahan natin sa faith. Which is the means of salvation. Faith is the means of salvation. Anong pinagkaibahan ng basis at saka means? Nakikita nyo ba yung difference? Ang Biblia sabi niya, grace is the basis of our salvation. Kasi base ito sa libro na sinulat ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8. Diba? Anong sabi niya? For it is by, grace that you have been saved. Okay? So the basis, yung punot ugat ng kaligtasan ay walang iba kundi ang biyaya.
grace. And then, napag-aralan natin, si Jesus Christ yon, yung kanyang sacrifice. Ano? Si Jesus Christ, yon. Okay, so yon ang punot dulo ng ating kaligtasan. Okay? Now, yung faith naman, faith is the means. Okay? Anong pinagkaiba nun? Yun ay pamamagitan. Kasi ang sabi niya, for by grace you have been saved. Anong sabi niya? Through faith. Okay? So, sa pamamagitan, sabi niya, ano? Naligtas kayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not from yourself. Kaya maliwanag ang kaligtasan hindi dahil sa atin. Hindi sa pamamagitan ng ating performances o mga gawa, kundi ito ay, anong sabi niya? Biyaya o regalo ng Diyos. This is the gift of God. Okay? Ako rin noon, akala ko pag mas marami akong mabubuting gawa kaysa yung masasamang gawa, pagka nagpagabait lang ako, maliligtas ako. Yun ang akala ko. Hindi pala. Ano? Hindi pala enough. That is not enough. Okay. So ang kaligtasan pala, ulitin ko, ay base sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Kaya doon sa introduction natin, one of the central teachings of the New Testament is that people are saved through faith. Kaya nga yung Book of Romans, sabi niya, we are justified by faith. Napakahalaga pala ito. So, we are saved through faith in Jesus Christ. Yes, the Bible also teaches that faith is not simply believing. Kaya yun ang mapapag-aralan natin kasi baka ma-misinterpret natin itong faith na sinasabi dito, which is the saving faith. Okay? So, it's not simply believing that God exists. Kasi maraming nagsasabi kasi, sabi ng Biblia, basta maniwala ka lang. Ayan. Kaya ako, naniniwala ako na merong Diyos. I believe that God exists. And then, pumupunta naman ako sa simbahan o sa kapilya. Ibig sabihin, meron akong faith. Yan. Yun ba ang ibig sabihin? Hindi lang. Kaya nga yun ang pag-aralan natin. Hindi porket naniniwala ka na may Diyos. Kasi sabi ng Bible, kahit si Satan naniniwala na may Diyos. Okay? That's why itong saving faith na tinutukoy dito, it is not simply believing that God exists. Yung saving faith is a wholehearted trust in Jesus Christ that leads to obedience. Okay? Kaya faith is not the cause of salvation. It is grace which is the cause of salvation. Ulitin ko para makuha natin. Faith is the means. Okay? Maliwanag ba? Hindi cause, hindi root, hindi basis yung faith. Faith is the means. Parang ito ang instrumento para matanggap natin yung grace. Okay? Para matanggap natin yung grace at magkaroon tayo ng kaligtasan. Okay, now, let's go to the definition of faith. What is faith, by the way? Ano ang ibig sabihin ng faith? Paniniwala. According to the Bible. Like, for example, in Hebrews chapter 11, verse 1. Ano ba ang sabi ng Hebrews 11 verse 1? Now faith is the substance
of things hoped for, the Okay. evidence of things not seen. Okay, so yun daw pananampalataya ay substance ng mga bagay-bagay na parang inaasahan natin, hope for. Okay? Meron tayong inaasahan. Inaasahan natin dahil yun ay promise ng Panginoon. And it is the evidence, sabi niya, of the things not seen. So, ibig sabihin, hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Posible ba yon? Ha? Kasi merong kasabihan ng mga iba na to see is to believe. Totoo ba yon? Ha? Parang sino yung apostle? Si Thomas ba yon? Na sabi niya, pag hindi ko nakita si Jesus, hindi ako maniniwala. Yan. Okay, hindi ganon. Ano? So, yung tunay na pananampalataya, kahit hindi mo nakita, nagtitiwala ka. Ha? At naniniwala ka. Like for example, yung bang eroplano na lumilipad, naniniwala ka na merong piloto? Ano? Yes, oo. Bakit tayo naniniwala na merong piloto? Maandar. Oo, umaandar at saka lumilipad. Ano? Oo, alangan naman lumipad na walang nagpalipad. Na walang tao. Oo, pero hindi natin nakikita. Pero meron na ring autopilot. Oo, yun nga. Kaya nga, meron ng auto driver ngayon. Yung mga... Auto-driver. Oo, ngayon. Pero alam natin, usually, kasi hindi pa naman talagang kwan yun. So, alam natin na pag lumilipad ang eroplano, merong piloto kahit hindi natin nakikita. Yan. Kasi nakikita natin yung effect. Ganon din ang ating pananampalataya. Hindi natin nakita si Jesus Christ. Hindi pa natin nakita ang langit. Hindi natin nakita ang Diyos. Pero nananampalataya tayo dahil yun ang sinabi ng Biblia. Ano? Kasi sinabi ng Biblia Kaya kahit hindi natin nakita, dapat maniwala tayo. Okay. Now, in order to understand further itong faith o itong pananampalataya, pag-aralan natin itong tatlong elemento ng saving faith. The three elements of saving faith. Okay. So, number one, the three elements of saving faith. Ano yung number one? Nakita nyo sa outline? Knowledge. Okay? Kaya itong faith, hindi pwedeng walang knowledge. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, anong sabi niya? That faith comes by hearing. Pero itong hearing na ito, hindi lang yung kung ano yung basta-basta narinig mo. Hindi chismis ito, kundi galing sa salita ng Diyos. Dapat yung faith natin galing talaga sa salita ng Diyos. Okay? Yon ang totoong faith. So it is based on knowledge, yung talagang totoong kaalaman. Okay? So, ibig sabihin, hindi basta-basta naniniwala ka. Kasi merong mga nagsasabi na kahit anong pinaniniwalaan mo, basta sincere ka sa paniniwala mo, okay na yon. As long as you are sincere. Yun ang sabi nila. Alam nyo, si Apostle Paul, before he became a Christian, meron naman siyang pananampalataya noon at very sincere siya sa kanyang pananampalataya. Pinagpe-persecute nga niya yung mga Christians.
Dahil kay Apostle Paul, namatay si Esteban. Ha? Oh, he was a persecutor dahil sa kanyang pananampalataya. He was sincere sa kanyang pananampalataya. Pero ibig bang sabihin tama yung pananampalataya niya? Hindi. Ano? Kaya ibig sabihin, hindi basta nananampalataya ka. Ibig sabihin, dapat tama yung pinananampalatayanan mo. At para tama, it should be based from, ano? The Bible. It should be based from the words of God. Kasi marami kasing nagsasabi na, dito na ako mamamatay. Kasi dito ako, pinanganak eh. Dito ako pinanganak eh. Kaya dito na ako mamamatay. So, tamang logic ba yun? Halimbawa, ang sabi ng mga iba kasi, dito ako nagising. Yan. Kung magising ka na meron kang, anong tawag doon sa kwan? Muta. Hindi mo ba alisin? Pag nagising ka na no read no write, ayaw mo na bang matutong magbasa? Kaya hindi makatwiran yon. Na kung ano yung kinagisnan ko, ayun na lang. Okay. So, hindi. Dapat mag-aral tayo para alam natin kung tama ba yung kinagisnan natin o hindi. Kasi itong knowledge na ito, yung saving faith dito sa Bible, dapat tama. Hindi pwedeng mali. Kasi kahit nasa Bible, noong bagong tipan, maraming mga false teachers kasi noon yung mga nananampalataya akala nila tama. Kahit na yung mga teachers akala nila tama yung itinuturo nila. Ayan. Pero hindi pala, gaya ni Nicodemo. Ayan, so leader siya, teacher pa. Teacher of the law. Nalaman niya, nakita niya, merong problema sa kanyang pananampalataya. Kaya pumunta siya kay Jesus at nagtanong siya kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin para siya ay maligtas. Kasi yung mga iba kasi, yung pananampalataya nila ay based on, yung mga iba naman, based on personalities. Like for example, ito yung sinabi ng tao na, magaling itong taong ito, sikat. Sikat itong tao, magaling. Pero, tama ba yung itinuturo niya? Ngayon, like for example, nung una, Joseph Smith, sikat na tao, si Manalo, si Kibuloy, marami ding mga nagtulad, sikat din yung mga yon, magagaling din. Kaya lang dapat, sabi ng Bible, we need to test, every spirit, dapat tingnan natin, testingin natin kung talagang tama yung sinasabi nila o hindi. Kaya yon, believe ako kay Nicodemo. Magaling siyang tao, sikat, maimpluwensya, pero nung nakita niya na mali pala yung sinusunod niyang daan, kinorek niya. Pumunta kay Jesus at nagtanong siya, nagsiyasat siya. Gusto niyang malaman yung talagang katotohanan. Okay? Kaya, yun ang unang component or element of saving faith. Tama ba yung knowledge na pinaniniwalaan ko? Ayan. So, ibig sabihin, hindi basta-basta. Hindi basta sincere ka, okay na yon. Yung mga iba rin, parang emotion, dahil pumunta siya sa isang group, talagang na-feel niya yung parang napaiyak siya, napaiyak. Hindi porket mapaiyak ka, tama na. Dapat alamin natin, siyasatin natin kung talagang tama ba o hindi.
Kaya nga sabi ni Jesus Christ, search the scriptures, for in them you know that you have eternal life. Okay, ikalawa. Punta tayo sa ikalawa. Ano ang ikalawang component ng saving faith? Ito yung tinatawag na belief or sa theology ang tawag nila assent, ano? Assent. Na ang ibig sabihin, a person o yung isang tao ay dapat ang tinanggap niya ay yung totoong gospel. Hindi lang totoong turo, kundi specifically, he needs to accept the true gospel. Okay? So what is the true gospel? Okay, meron tayong mga verses dito na nilagay ko. Una, it is found in Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians 1:13. Ano ang sabi niya doon? Sige, basa. Ephesians 1, 13. 13. Ito po, nakuha ko na. Ephesians 1:13. 1:13. Sige, sister. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Okay. So, thank you. Thank you, sister. Okay. So sabi niya dito, you were included in Christ. Ibig sabihin, naisama na kayo. Naisama na kayo, sabi niya. Ibig sabihin, if we are included in Christ, ibig sabihin, naisama na tayo doon sa mga maliligtas. Ano? Okay, so we are included in Christ. Kailan yon? When you nagsimula, when you heard. Ayan, when you heard the message of truth. Yun, tamang message, hindi yung message of lie, kundi message of truth. Dapat tama. Okay? Ano yung message of truth? It is the gospel of your salvation. Sabi niya, when you believe, you were marked in Him with a seal. Ibig sabihin, naselyuhan na. At base ito sa promise of the Holy Spirit. Ano? Yun. So, yung Holy Spirit, yun ang nagbigay ng selyo sa atin na tayo ay included na kay Kristo. Okay? Pero, yun nga, dapat yung belief natin, it is based on the message of truth. The gospel of our salvation. Okay, still medyo hindi pa masyadong ano ba itong gospel of salvation na sinasabi niya dito? Para ma-include tayo doon sa mga maligtas. Ano ba itong gospel of salvation? Okay? So dito pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Okay, anong sabi niya? Sinong magbasa? Sige. Yung mauna, siyang magbabasa. 1 Corinthians 15, 1 to 4. Wala pa? Wala pa, sister. Now, brothers and sisters, Okay. I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. Okay. Then, tuloy sister. Sa 3 and 4. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures. Okay. So, ano daw yung gospel na sinasabi? Yung termino sa Ephesians, gospel of message of truth, o yung gospel of salvation.
Kaya ipinaliwanag ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. Ano? Kasi sabi niya, I want to remind you. Ibig sabihin, nasabi na ni Apostle Paul noon. Pero remind, ibig sabihin ay, ano ba ang ibig sabihin nan? I want to remind you, inuulit niya, pinaalahanan, alalahanan na naman, ano? He reminded them again, kasi kailangan ulit-ulitin niya para magets nila, ano? Para makuha nila. Oh, I want to remind you again, sabi niya, of the gospel I preach to you, which you receive, on which you have been taken your stand. Yun ang paninindigan ninyo, sabi ni Apostle Paul. By this gospel, anong sabi niya? You are saved. Oh, itong gospel pala na ito, if we believe, we are saved. Sabi niya, if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. So, ibig sabihin, kung vain yung belief natin, ano bang ibig sabihin ng vain? Walang kwenta. Walang kwenta. Paano magiging walang kwenta ang ating paniniwala or faith? Kasi mali. Mali, okay, oo. So, una, mali. Ano? Pag mali, hindi pwede. Ha? Oo. Or siguro yung pananampalataya parang ano 'yon? Hindi Shaky. shaky. Ano? Mali na, shaky pa. 'yon, vain 'yon. So, pero pagka-firm daw yung ating pananampalataya, talagang tama yung pananampalataya natin, maliligtas tayo. Okay. Ngayon, ano yon? Ano yung gospel na yon? So, verse 3, ito, pinaliwanag na ni Apostle Paul dito. For what I receive, yung tinanggap ko, sabi niya, I pass on to you. Binigay ko sa inyo. As of, anong sabi niya? First importance. Bakit first importance? Importante. Hindi lang importante. First importance. Ibig sabihin, oo. Importante. Yun siguro ang ibig sabihin ni Apostle Paul, ano? Napaka-importante. Hindi lang napaka-importante, pinaka-importante. Ito ang pinaka-importante na dapat ninyong malaman. Sabi niya, ano yon? Okay? Ito. Christ died for our sins. Importante pala yun. Bakit importante yung Christ died for our sins? Dahil nagpakamatay ng atin. So balik tayo doon sa grace na naman. Dahil yung grace, ibig sabihin, si Kristo ay namatay para, Ating kasalanan. Para matubos ang ating kasalanan. Ibig sabihin, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi namatay si Kristo, hindi napatawad ang ating mga kasalanan, hindi tayo pwedeng maligtas. Okay? Kaya very important ito. Kaya pala first importance, sabi niya that Christ died for our sins and then He was buried and then He was raised on the third day according to the scripture. Yung resurrection kasi yung resurrection kasi ni Jesus Christ, that confirms yung pagkapatawad ng ating mga kasalanan. At dahil nabuhay muli si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pag-asa na kahit tayo ay mamamatay, mailibing, mabubuhay muli tayo. Hindi lang tayo mabubuhay tayo ng walang hanggan doon sa piling ng Diyos sa langit. Yon ang kaligtasan. Yon ang ibig sabihin ng ibig sabihin, pag naniwala tayo that Christ died for our sins, He was buried and raised on the third day, at talagang firm tayo doon sa ating pananampalataya, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan.
Okay, ngayon, tama na ba yon? Alam nyo kasi, may mga tao kasi merong mga pananampalataya ngayon. Okay? Una, sabi nila na porket si Jesus Christ naman namatay pala para sa kasalanan ng sanlibutan. Sabi nila, ano? Ibig sabihin, kahit tayo ay umuupo lang, ligtas na tayo. Yon. So ibig sabihin, kasi ang paniniwala nila kasi, sa bandang huli, lahat daw ng tao maliligtas. Kasi si Jesus Christ daw, namatay para sa sanlibutan. So ibig sabihin, yung sanlibutan, maliligtas. Tama ba yon? No. Ang tawag doon, kasi bago yun although hindi na talagang bago. Medyo matagal na, pero itong teaching na ito or turo na ito ang tinatawag nilang universalism. Ewan ko kung narinig nyo na yon. The doctrine of universalism. Maraming naniniwala doon na kahit na, so ibig sabihin, sa bandang huli, sabi nila, sa bandang huli, lahat ng tao papunta sa kaligtasan. Yan. Delikado din yon, ano? Delikado. Kasi medyo kumakalat na rin na turo yon. Na ngayon, kinontra naman ng mga Calvinist yon. Okay? Yung Calvinist naman, yung Calvinism, meron silang turo na yung tulip kasi, yung letter L, at saka yung U, unconditional election, at saka yung L kasi, yung ang limited atonement. Yung limited atonement sa kanila, ibig sabihin ay si Jesus Christ hindi namatay para sa lahat. Sabi nila, limited kasi. Ibig sabihin, si Jesus Christ daw namatay lang para sa mga pinili ng Diyos. Yun, limited. Hindi namatay para sa lahat. Namatay siya para sa kanyang mga pinili lamang. Yun ang sabi nila. Kaya, kung ikaw ay pinili ng Diyos, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Hihipuin ng Diyos ang iyong puso at wala kang magagawa kundi susundin siya. Yon, parang tama rin 'yon, ano? Pero that is also against the teaching of the scripture. Kasi sa Biblia, sabi niyang Bible, gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Gusto niya lahat maligtas, hindi yung pinipili lang niya, yung gusto niyang iligtas. Lahat gusto niyang iligtas, kaya lang merong kondisyon. May kondisyon. Ang kaligtasan merong kondisyon, hindi automatic ito. At hindi ito tsamba-tsamba. Hindi rin natin pwedeng sabihin, bahala na ang Diyos kung ililigtas niya ako o hindi. Kung yun ang mentality natin, hindi natin mararating ang kaligtasan. Okay? Kaya ang kaligtasan ay dapat meron din tayong initiative. Meron tayong response. Kasi yung gift kasi of salvation, nandun na Nandun na. Okay? Pero hindi automatic na mapapasayo yon kung wala kang response. Ano? Oo, kaya nga yung pananampalataya, yung faith, that is one of the response na kailangan nating gawin. Gaya ng example, merong ayuda. Nagkaroon ng ayuda. Okay? Yun, nandun na yung mga ayuda. Paano mapapasayo yung ayuda? Kukunin mo. Dapat pero dapat maniwala ka muna. Maniwala ka muna.
Oo, maniwala ako meron, kaya pupunta ako. Oo, Ayan. maniwala ka muna. Oo. Kung hindi ka maniwala, hindi ka pupunta. And then, pag pupunta ka, dapat tanggapin mo. Yan. So, ibig sabihin, merong action din. May action. Kailangan, kahit nandun yung gift, halimbawa, meron namang kuryente. Bakit hindi umiinit yung plancha? Anong kulang? Hindi nakasaksak. hindi nakakonek eh. Ibig sabihin, nandun na yung grace. Ang kailangan natin, we need to be connected doon sa grace na yon. Dapat nakasaksak tayo para connected tayo doon sa grace. Okay? Pero yung faith doon, so alam na natin, it is based on knowledge sa Bible, na yung gospel na yon, dapat paniwalaan natin that Christ, died for our sins, He was buried, and He raised again. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Third day. Yung gospel, ibig sabihin good news. Yun ang good news, that Christ died for our sins. He was buried and He raised again. Huwag niyong kalimutan yun, ha? Kaya ibig sabihin, yung faith ay hindi lang yung pananampalataya na naniniwala ka na merong Diyos. Hindi lang yon. Hindi yung nananampalataya ko at naipapakita ko yon sa pamamagitan ng pagpunta ko sa simbahan o kapilya. Hindi lang yon. So dapat tama, nakasentro doon sa gospel. Na yung gospel na yun is about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That Christ died for our sins. Maniwala tayo doon. Okay? Ngayon, ikatlo. Dito sa ikatlo. Ano yung ikatlo? It is, Obedience. number 3. Number 3, obedience. Trust. Trust, which is accompanied by itong tinatawag na commitment. Commitment, sa ibang salita, surrender. Surrender na. Kasi nagtitiwala ka. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung sarili mo sa isang tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Okay? That's why, because you trusted what Christ had done at the cross of Calvary. So iba na yung trust mo ngayon. Hindi ka na nagtitiwala sa sarili mong gawa. Kasi pag sarili natin gawa ay hindi kasya. Makasalanan nga tayo. That's why we need to deviate from ourselves. We need to trust. Magtiwala tayo, sino? Kay Kristo. Magtiwala tayo sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Magtiwala tayo na sa magitan ng kanyang kamatayan, sa magitan ng kanyang dugo, napatawad ang ating mga kasalanan. Naliligtas tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nagdududa. Yan. Nakuha nyo yung ibig kong sabihin? Walang So, ibig sabihin, pag tinanong ko sa inyo, sigurado ba kayo na napatawad na ang kasalanan ninyo? Ay, hindi ko alam. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Naniniwala ako because yun ang sabi ng Bible. Yung dugo ni Kristo, yun ang nagpatawad sa aking mga kasalanan. Okay? Kaya pag tinanong ko sa iyo, tinanong ko, kung ganon, sigurado ka na maliligtas ka pag namatay ka ngayon? Sigurado. Sigurado kasi hindi dahil sa aking ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Yon ang ibig sabihin ng trust. Nakalimutan, Pastor, humingi ng tawad. Nakalimutan ko nagkasala pala ako kahapon, nakalimutan. Nakalimutan. Yan, so mapapag-aralan din natin yon. Okay? So trust, ibig sabihin, trust is a commitment. Ibig sabihin, saving faith means entrusting your whole life to
Jesus Christ. Ibig sabihin, dahil nagtitiwala ko sa iyo, ibigay ko na lahat-lahat ang aking sarili para sa iyo. Yon. Okay. At ganon ang ginawa ni Apostle Paul at yung mga early Christians noon. Basahin natin 2 Timothy chapter 1 verse 12. Anong sabi niya? 2 Timothy chapter 1 verse 12. That is why I am suffering as I am. Yet, this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that. Yun. So nakita nyo yung trust and trusted to Him. That is why, sabi ni Apostle Paul, kaya nga ako nagsasuffer Kaya nga nagpapatuloy pa rin ako sa aking pananampalataya kahit naghihirap ako. Sabi niya, that is why I am suffering. Sabi niya. Bakit? So yes, this is no cause for shame. I am not ashamed. Kahit anong gawin nila sa akin, kahit anong pag-aalipusta ang gagawin nila sa akin, baliwala sa akin yon, because I know. Hindi lang yung baka, kundi alam ko, sabi niya, because I know whom I believe. Yung pananampalataya niya 100% kasi whom, ibig sabihin naniniwala siya kay Kristo. And I am convinced, sabi niya, that He is able to guard what I have entrusted to Him. What did He entrust to Him? His life. Diba? Yung buhay niya, binigay niya kay Kristo. And alam ko na He is going to guard what I have entrusted to Him until that day, until the second coming. And then Galatians chapter 2 verse 20. So ito naman si Apostle Paul nung binigay na rin niya ang kanyang sarili, sinurrender niya ang kanyang sarili kay Jesus Christ. Anong sabi niya? Galatians 2:20. Okay, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yun na ang nangyari sa buhay niya. Mula nung ibinigay niya yung kanyang sarili kay Kristo, sabi niya, I have been crucified with Christ. Parang naipako na rin ako. Kasama ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na ako yung nabubuhay. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ako nabubuhay. I no longer live. Hindi na, buhay pa rin siya. Pero hindi na siya yung nabubuhay. Christ. Changed na siya. But Christ lives in me. Yon. But Christ lives. Ibig sabihin, hindi na yung gusto kong nasusunod. Yon ang ibig sabihin. I no longer live. Kasi hindi na yung ako. Hindi na ako ang nasusunod. Yung buhay ko, ibinigay ko na kay Kristo. So, ibig sabihin, pag binigay ko yung buhay ko kay Kristo, hindi na ako ang nasusunod. Sabi niya, the life I now live in the body, I live by faith. Nandun na naman yung faith. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya, itong characteristics of a saving faith. Kaya, if we believe, ano ang basehan na tama yung faith natin, yung pananampalataya natin? Maipapakita yun It will manifest outwardly. Okay? Una, yung buhay nating magiging Christ-centered. Gaya ni Apostle Paul, it is no longer I that live, but Christ lives in me. So the object of our faith now is Jesus Christ.
Hindi na yung sarili natin, kundi siya. So it's no longer about ourselves, it is all about Christ. Yun ang buhay ng tunay na nananampalataya kay Kristo. Okay? Ikalawa, anong sabi niya? Personal. Kita nyo? Personal. Ibig sabihin, no one can believe for another person. Each individual must personally trust Christ. Ang kaligtasan, bawat isa. Hindi porket nananampalataya yung asawa mo, automatic na included ka na. Hindi. Hindi. Ang kaligtasan ay individual. Yan. Personal. Yan. Okay? Ikatlo, it is manifested through obedient. Faith responds to God's command. Yun ang palatandaan. It is not faith plus work ang pinag-uusapan natin. Hindi faith plus work. It is faith that is manifested through good works, through obedience. Yun, dahil nananampalataya na tayo, anuman ang sinasabi ng Diyos sa atin, ginagawa natin. Ayan. Okay, ano pa yung faith, saving faith? Saving faith continues through trials and difficulties. Ibig sabihin, persevering. Kung tama yung pananampalataya mo, anuman ang mga pagsubok, mga sakit, at mga discouragement na dumarating sa buhay nyo, you will never, Give up. fail or give up. No give up. No giving up. Yun ang tinatawag persevering. Pero nasa atin yun. Nasa atin yun. Then, ikalima, transforming. Pagka tunay yung pananampalataya mo, merong pagbabago na nangyayari sa buhay mo. So, faith changes, una, yung karakter mo. Yung karakter. Dati-dati, makasarili ka, pero ngayon, hindi na. Yung mga priorities mo, dati, puro yung kasayahan mo lang, yung pangsarili lang, pero ngayon, para sa Diyos na. Yes, yan ang priority natin. Yung conduct natin, nagbabago rin. Dati noon, ang dali nating magalit. Pero ngayon, meron na tayong patience. Mailit ang ulo, ma-pride, gano'n. Pero ngayon, makikita yung pagbabago. And then yung relationship natin, una sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, and then yung relasyon natin sa kapwa. Okay, so lahat ng mga yon, lahat ng mga yon ay nagbabago. Makikita na natin na nila kung paano tayo makipag-deal at makipag-relate sa kapwa natin tao. Yon ang tunay na pananampalataya. Kaya tama yung sabi ng Biblia, we are justified by faith. Sabi niya, we are saved by grace through faith. Kaya dapat tama yung pananampalataya natin. Okay? So ito ang lesson natin ngayon. We are saved through faith. And then next, pag-aralan din natin ang tungkol sa repentance and confession. Yan, repentance and confession. Kasi kasama ito sa 5 steps of salvation. Okay, so do you have any question, mga kapatid? Maraming question ang nasa utak ko dahil kung matatandaan ko lahat ito. Ano, sister?